Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ay totoong kong naging karanasan noong kami ay nagbakasyon sa probinsya ng aking ama. Ako ang nag-aya sa aking mga magulang na bumisita naman sa aking lola. Noong una ay ayaw ni tatay, hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing pinipilit ko siya ay palagi niyang sinasabi sa akin na delikado umano ang umuwi kami sa kanilang probinsya. Ayaw naman niyang sabihin ng buo ang totoong mga kaganapan, kaya labis akong naguguluhan. Gustong-gusto ko talagang makilala ang aking lola, at isa pa ay labis akong nainggit sa mga kaklase kong palaging nagbabakasyon at kung saan-saan nakakarating sa oras ng bakasyon. Sige na po, itay, inay. Bakit po yung mga kaibigan ko nagbabakasyon din sa mga probinsya nila? Gusto kong makita ang lola ko. Nakakatakot doon, anak, maraming aswang at mga mangkukulam, kung alam mo lang, kaya ayaw ko nang bumalik doon. Yon ang sabi ng aking ama, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Alam kong dahilan lamang niya yon at tinatakot lamang niya ako para hindi ko na siya kulitin. Ngunit hindi tulad ng dati ay hindi na niya ako nadaan sa takot. Nagpumilit ako hanggang sa siya ay aking napapayad. Labis ang aking naging tuwa dahil sa wakas ay makakapagbakasyon na rin ako at mayroon na ring maibabahagi sa klase kapag bumalik na ang pasukan. Taga Mindoro po ang lola ko, halos katatapos lang ng piyesta sa lugar na yon nang dumating kami. Pagdating namin doon ay masayang-masaya kaming sinalubong ng isang matandang babae na kalaunay nakilala ko na si Lola Rosa, ang ina ni tatay. Siya ay isang magaling na albularya ayon sa kwento nito sa akin. Sikat siya sa lugar nila at sa mga karatig na baryo at talagang dinarayo ng mga may sakit. 12 taong gulang ako noon. Noong unang araw na lumapat ang paa ko sa lupain ng probinsya ng Mindoro, pero doon pala mangyayari ang isang hindi magandang kaganapan na nagbabago ng aking buhay. Namatay ang aking ama sa hindi matukoy na karamdaman. Noong dalhin namin siya sa ospital ay nalaman na tila nabulok ang bituka ni tatay. Unti-unti itong nanghina hanggang sa siya ay tuluyang namatay sa loob lamang ng 1 linggo naming pananatili roon. Hindi ko makalimutan ang sandaling yon dahil totoong sinisi ko ang aking sarili sa pagkamatay ng aking ama. Pinagsisihan kong pinilit siya na magbakasyon. Ngunit sabi nga ng kasabihan, ang pagsisisi ay palaging nasa huli at wala na akong nagawa sa pangyayaring iyon kundi ang umiyak. Masyado ring naapektuhan ang aking lola sa nangyaring yon, sinisisi nito ang kanyang sarili dahil nagagawa niyang magpagaling ng iba, subalit ang anak ay hindi niya nailigtas sa kamatayan. Biglang nawala si lola, umalis ito nang walang paalam at kami nila inay ay naiwan sa tirahan nito, kasama ang bunso kong kapatid na si Ana. Sa ilang araw naming paghahanap sa kanya ay nakita namin siya na nagmumukmok sa isang kubo sa kanyang bukid. Tuluyan na rin niyang tinalikuran ang gawain niya bilang isang albularya, hindi na ito tumanggap ng mga taong gustong magpagamot sa kanya. Ako ang naatasang maghatid ng pagkain nito sa araw-araw sa bukid na nagsisilbi nitong tirahan. Pinipilit ko siyang umuwi ngunit ayaw niya. Panay lang ang paghingi niya sa akin ang tawad, kasalanan daw niya ang nangyari dahil iniisip pala ni Lola na baka isa sa mga may galit sa kanya ang gumawa anon sa aking ama. Maaaring totoo nga ang sabi ni Lola tungkol sa hinala niyang iyon dahil sa dami ng mga napapagaling niyang mga kinukulam ay malamang na isa sa mga ito ang gumanti at nadamay ang aking ama sa paghihiganti niyon. Ilang araw pa akong naghatid sa kanya ng kanyang makakain, subalit habang dumaraan ang mga araw ay nag-alala na ako sa kalagayan ng aking lola dahil sa tuwing hinahatid ko siya ng pagkain ay may minsang hindi niya ako nakikilala. Pagkatapos ay natatakot na rin ako sa kanyang nagiging itsura. Hindi na ito naliligo at hindi nag-aayos ng kanyang sarili. Para na itong anyo ng isang matanda sa palabas na gumaganap bilang isang aswang. Nakakatakot ang kanyang naging itsura, maging ang ugali niya ay nagbago, madalas ay naaabutan ko itong parang may kausap pero wala naman. Pakiramdam ko ay nawala sa sariling bait ang matanda, kung ano-ano na ang pinagsasabi nito sa akin. Dahil bata pa ako noon ay labis akong natakot sa lola ko. Nakiusap ako noon kay inay na kung maaari ay ito na lamang ang maghatid ng pagkain ni Lola dahil natatakot na ako sa kanya. Ngunit isang araw ay may nakasalubong akong isang matandang lalaki, bitbit ko noon ang pagkain ni Lola. May sinabi ito sa akin na kailangan kong mag-ingat sa aking Lola dahil umano may mga hindi magagandang mangyayari sa kanya dahil sa sumpa ng karunungang taglay nito.
Pagdating ko sa kubo ay nakita kong nakaluhod sa isang altar ang aking lola at nagdarasal gamit ang isang lengguaheng hindi ko maunawaan. Pinanood ko lamang siya at nakita kong baligtad din ang krus na kanyang sinasamba. Nang matapos siya ay dahan-dahan akong pumasok sa kanyang kubo at inilapag sa lamesa niya ang pagkain. Nilapitan ko ang altar at inayos ang baligtad na krus, ngunit nakita niya ako at nakita ko sa kanyang mukha ang labis na galit. Sinasabi nitong huwag ko raw hahawakan ang gamit niya dahil ito lang daw ang kanyang kakampi. Humingi ako ng pasensya sa kanya at nangako na hindi na muli pang makikialam. Itinaboy niya ako pagkatapos. Kinabukasan nang muli ko siyang hatid ng pagkain sa kubo, ay may naratnan akong isang lalaking bordado ng tato ang katawan. Pinipilit nitong papirmahin si Lola sa kapirasong papel na dala ng lalaki. Matanda na ang aking lola pero nagawa pa rin niyang saktan ito at itulak sa haliging nagsisilbing pampatibay sa sirang kubo ng matanda. Lumapit ako kay Lola, sa awa ko ay nayakap ko ito, nawala ang takot ko sa kanya at sinigaw-sigawan ng lalaking galit na galit. Dito, kapag hindi mo pa rin ibinigay sa akin ang mana ng aking asawa, dadanak ang dugo ninyo dito sa lupang ipinagkait mo. Yun ang narinig kong sinabi nito bago kami iwan ni Lola. Dumampot ka ng lupa buhat sa kinatatayuan ng lalaking iyon, utos sa akin ng aking lola na ang tinutukoy ay ang lupang kinatatayuan ng lalaking bordado. Ginawa ko naman ang kanyang pinag-uutos at ibinigay sa kanya ang dinampot kong lupa. Pinanood ko siya sa sunod niyang ginawa, kumuha siya ng isang botelya na mailangis. Inilagay niya sa loob ng bote ang kapirasong lupa at pagkatapos ay inilagay niya iyon sa may nagbabagang kalan at doon ay hinayaang magliyab yon hanggang sa mabasag ang bote. Kahit sa bata kong isipan, alam kong isa yung uri ng pangungulam. Samantala, pagkatapos ng ginawa ng lola sa boteng inihaw nito, kinabukasan nabalitaan ko ang kalunos-lunos na sinapit ng lalaki sa gabi na nanggaling ito sa bahay ni Lola, inatake raw ito ng isang aswang. Ikinalat pa sa daan ang mga dugo at bitukan nito sa mga puno. Nagdulot iyon ng pangamba sa lahat at nakarating sa aking ina, nag-alala ito sa mga kumakalat na sunod-sunod na pagkamatay ng mga kaanak ng matanda. Baka raw dumating ang araw ay sila naman ni Ana ang sunod na mapahama. Nagdesisyon ang aking ina na umuwi na lang kami pero bigla siyang nagkasakit, isang uri ng sakit na nagpabago ng kanyang mukha, pinalaki ang kanyang labi at pinamaga ang sasapit ang gabi. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dahil alam kong wala na kaming sapat na salapi upang maipagamot ang aking ina. Halos maubos na rin ang perang inilaan nila para sa pagbakasyon namin doon. Gayon din ang munti na ipong pera mula sa lamay ay naubos na rin. Kaya sa murang edad ay pumasok ako bilang isang kanang kamay ni Lolo Julio, isang matanda na mayroong tubuhan. Pamumutol ng talbos ng tubo ang naging trabaho ko sa kanya. Sa ilang araw ng pagtatrabaho ko sa kanya ay nalaman kong bihasa ang aking amo pagdating sa paggawa ng mga sandatang panlaban sa aswang at isa sa paborito kong ginawa niya na ipinakita sa akin ay isang arnis. Ito ay gawa sa isang klase ng puno na tinatawag na kamagong. Dahil nakita niya sa akin na tila naging interesado ako sa bagay na yon ay tinuruan niya ako sa paggamit ng arnis. Mahirap gamitin yun noong una pero sinikap ko na matutunan dahil naisip kong gamitin yon, lalo't naririnig ko sa mga usap-usap na may kumakalat ngang aswang sa baryong yon. Gagamitin ko ang bagay na iyon para maipagtanggol ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay. Ginabi na ako sa aking pag-uwi, naratnan ko ang aking ina at kapatid na natutulog sa kanilang silid. Ngunit pagdating ko doon ay may narinig akong mga kaluskos mula sa silong ng bahay. Nang puntahan ko yun ay nagulat ako sa nakita ko dahil nakita ko si Lola na nagdarasal sa ilalim at nakaharap sa ginawa nitong tila isang altar na may nakabaligtad na krus. Ganoong-ganoon ang nakita kong dinadasalan din nito sa kanyang kubo sa bukid. Ngunit ang mas labis kong ikinabigla ay nang makita kong may ilang piraso doon ng mga manika ang may iba't ibang larawan ng mga tao. Kabilang na doon ang aking ama at ang larawan ng aking ina. Taimtim itong nagdarasal kaya hindi nito naramdaman ang ginagawa kong pagmamanman. Hinintay ko ang kanyang susunod na gagawin, kinuha niya ang manika na mailarawan ang aking ina at hinipan niya yon, narinig kong biglang humiyaw ang aking ina. Agad akong napatakbo papasok sa aming tahanan, doon ko nakita na may isang ibong itim na naroon sa bintana, may mapula itong mata na matalim na nakatitig sa aking ina. Naging alisto ako sa aking mga naging kilos, binugaw ko ang ibong iyon at sinabuyan ito ng asin. Lumipad ang ibong itim pagkatapos noon,
agad kong inay ang aking ina na lisanin na ang bahay na iyon ni Lola at puntahan na lamang si Lolo Julio at doon makikiusap na patuluyin na lamang kami pansamantala sa kanyang bahay. Ngunit hindi ko alam na sa pagkakataong iyon ay malalagay kami sa alanganin. Sa paglalakad namin papunta kay Lolo Julio ay may nakasalubong kaming isang nilalang na hindi ko alam na totoo palang nabubuhay sa mundo. May isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada at tila nag-aabang sa aming pagdaan, nakasuot itim ito at nakalugay ang napakahaba nitong magulong buhok. Nakita kong napakapit sa damit ko ang aking ina, bakas na bakas ang kanyang takot. Kahit nanghihina si inay ay niyakap nito si Ana. Wala na akong maisip ng pagkakataong yon, ayaw kong mapahamak ang aking ina at kapatid sa nilalang na yon. Naisip ko kaagad na aswang ito dahil naging usap-usapan pa naman ang pagpatay at pagsalakay ng mga aswang sa baryong iyon. Inilabas ko ang aranis na bigay sa akin ni Lolo Julio, inipon ko ang lahat kong tapang, hinarap ko ang nilalang na iyon, subalit ang hindi ko inaasahan ay nang humarap sa akin ang aswang, tao iyon na may anyong kambing. Ito nga ang aswang na kumakain ng mga taong may sakit, alam kong puntahan nito ang aking ina. Naglakad ito papalapit sa amin, kakatwa ang naging paglalakad nito dahil sabay ang paghakbang niya sa pag-indayog ng katapat na kamay para itong robot kung kumilos. Halos mabingi ako sa matinis na sigaw ni Ana, inihanda ko naman ang aking sarili sa laban. Susugod na sana ito sa amin ang biglang dumating si Lolo Julio, dumating ito na may dalang isa pang sandata pangontra sa aswang. Hindi ko alam kung anong tawag sa sandatang iyon, basta mukha itong latigo at ang latigo nito ay nababalutan ng maliliit na tinik. Agad na kumilos palayo ang aswang. Hindi na nito itinuloy ang ginawang tangkang pagsugod. Agad naman kaming dinala ni Lolo Julio sa kanyang bahay. Dahil sa hindi na kayang unawain ang aking isip ang mga nangyayari ay ipinagtapat ko sa matanda ang lahat ng aking mga nakita, mas kang nakita kong ginagawa ni Lola. Sinabi kong may hinala akong siya ang pumatay sa tatay ko, at dahilan din ng pagkakasakit ng aking ina, siya rin marahil ang pumatay sa iba pa nitong kamag-anak. Ngunit hindi man lang nagulat ang matanda sa aking sinabi, wari ko ay alam niya at may alam na nga ito sa tunay na katauhan ng aking lola. Sinabi ko rin kay Lolo Julio ang nakita kong lalaking bordado at ang naging mainit na pagtatalo nila ni Lola. Agad na napalatak ang matanda at sinabing matindi na talaga ang ginagawang pamimirata ng mga tao sa bakuran ni Lolo Julio. Galit na galit ang mga ito at nakikiusap sa matanda na puksain na nito ang aswang na pumapatay sa kanilang lugar. Alam niyo po ba, ay hindi ko rin talaga masabi kung si Lola nga din ba ang aswang na yon, dahil ang sigurado pa lamang ako ay yung tungkol sa pagiging totoong mangkukulam ng lola ko. Isang klase ng nilalang na may kakayahang pumuksa ng kapwa sa pamamagitan ng kanyang itim na karunungan, isang mangkukulam na nagkukunwaring isang mahusay na albularya. Napatingin sa akin si Lolo Julio at isang iling ang nagawa ko. Naintindihan naman iyon kaagad ni Lolo Julio, pinagtakpan naming dalawa ang aking lola. Nang tanungin siya ng mga tao kung sino ang pinaghihinalaan nitong aswang ay sinagot nitong hindi niya alam. Dahil sa sagot niyang iyon ay sinabi ng mga tao na wala silang magagawa kundi ang palayasin ang mga albularyo na wala namang silbi. Hindi naman ako isang albularya, wala akong kakayahan na alamin kung sino ang aswang na sinasabi ninyo, bakit nadadamay ako rito, mabigat na pahayag ni Lolo Julio sa mga tao. Idinagdag pa nito na tagagawa lamang siya ng mga sandata, pero hindi siya isang birador at mas lalong hindi manghula para hulaan ang pagkakakilanlan ng aswang. Nang marinig yon ang mga tao ay agad silang humingi ng tawad sa matanda, ang galit ay naging pakiusap na sana kung mayroon daw magagawa si Lolo Julio ay huwag itong mangingiming tumulong lalo at marami na napapatay ang aswang. Lumalaganap na rin ang mga kakaibang sakit sa baryo at kadalasan ang mga nagkakasakit ang nagiging biktima ng kinatatakutang aswang. Sa gabing yon lalong lumaki ang pamaga ng mukha ng aking ina, mas lalo itong nanghina. Takot na takot ako sa magiging kahihinatnan ni inay. Masaya lamang kami ng mga nagdaang araw at sobrang nasisiyahan sa pagbabakasyon iyon pero imbes na saya ang aming naranasan ay puro sakit at kapighatsian ang aming nakuha. Inapoy ng lagnat si inay at habang tila nang nagdedeliryo ito ay may narinig kaming tila huni ng isang kambing na paikot-ikot sa bakuran nila Lolo Julio. Lumabas ang may-ari ng bahay at nang sinilip ko sila mula sa bintana ay nakita ko silang naglalaban lakas laban sa lakas.
Hindi ilang beses na nagbago ng anyo ang nilalang na yon, dahil sa tuwing natatamaan siya ng sandata ni Lolo Julio ay nakikita ko ang mukha ng aking lola. Hindi ko akalaing isa ring aswang ang aking Lola Rosa, si Lola ay isang aswang na may kakayahan ding mangulam. Ngunit kahit gaano kalupit ang aking lola, dahil sa taglay nitong itim na kapangyarihan ay hindi nito magawang umubra sa sandata ni Lolo Julio. Nakalaunay nalaman kong mula talaga sa lahi ng mga magagaling ding albularyo at antingero ng Mindoro. Hindi nga lamang ito lantarang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa lahat, ayaw niyang maging bantog, mas nais niya ang simpleng buhay at katahimikan. Dahil sa ingay ng labanang yon ay may dumating ulit na mga tao, pinagkaguluhan nila ang labanang yon. Wala na akong nagawa kundi ang manood na lang din at nananalangin sana ay manaig ang kabutihan. Mahal ko si Lola. Pero nang makita ko siya at makumpirmang siya nga ang aswang na kumakain ng mga taong nagkakasakit, ay mas gusto ko na lang din na matigil na siya sa kanyang kasamaan. Nalaman na ng mga tao ang katotohanan, nahuli ng mga tao si Lola at dinala nila sa plaza. Wala na akong nagawa o maging si Lolo Julio, nalaman na aming nawala sa katinuan ng aking lola dahil sa labis na pagkagahaman sa lupa. Karamihan sa mga pinatay nito noon pa ay kanyang mga kamag-anak na maaaring magmana o umangkin sa kanyang lupa sa bukid, kanyang mga anak, apo at mga tao na sinasabing kanila ang lupa. Lahat ng iyon ay pinaslang ng aking lola. Kasama na ang aking ama na sa totoo lang ay hindi naman kami pumunta roon upang mangamkam ng lupa, pumunta kami roon para siya'y makilala at magbakasyon lang. Pagdating sa plaza ay pinagkaguluhan nila si Lola, nakatali ito ng mahigpit sa isang puno. Isang aswang nakalaunay ipinakita ang tunay nitong anyo bilang isang tao. Madami ang nagalit pero nakapagtatakang meron pa ring kumampi sa aking lola. May mga nagsabi na hindi raw talaga masama si Lola Rosa, sila yung mga tao na napagaling niya sa huwad na panggagamot, pero mas marami ang may galit sa kanya dahil sa katatakutang pinamamayani nito sa lugar nila. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa natuklasan nilang tunay na katauhan ng aking Lola Rosa. Hindi sila makapaniwala na nahantong sa ganon ang kalagayan ng aking lola. Nagtalo-talo ang mga tao at hindi namin inaasahan ni Lolo Julio na ang mga taong iyon ang mag-aaway. Nagkanya-kanya sila ng dampot ng mga sandata, tulad ng mga sangang matutulis at meron na ring maihawak ng mga patalim. Nagkaroon ng riot sa plaza, inilayo ako ni Lolo Julio sa mga nagkakaguluhan na tao. Mula sa aming kinalalagyan ay nakita naming nakangiting pinanonood lamang sila ng aking lola. Marami na ang naging duguan at nasaktan dahil sa kaguluhang iyon. Samantala, sa kabila ng kaguluhang iyon ay napansin ko at narinig ko ang mahinang paghikbi ng matandang katabi ko, nakatingin ito sa nakaatali kong lola. Bakit ka po umiiyak, Lolo Julio? Labis akong nagulat nang sabihin niya sa akin na siya pala ang aking totoong lolo, siya ang asawa ni Lola Rosa. Nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa dahil hindi matanggap ng matanda ang ginawa ng kanyang asawa. Masakit sa kanya na ang mismong pumatay sa kanilang mga anak at kaanak ay si Lola dahil sa kabaliwan sa pag-aari nitong lupa. Natapos ang labanan ng dalawang grupo, nagwagi ang mga taong may malakas na pananalig sa aking lola, umuwi na ang ilan sa mga nasugatan at nakakalungkot pa na may ibang nagbuwis ng buhay. Napaluha ako sa nangyaring yon, hindi ko na mahaplos sa puso-suko ang awa, lalo na nang makita kong kinakalagna ng mga taong iyon ang nambibiktimang aswang sa Mindoro. Napaiyak ako dahil naalala ko ang aking ama, naalala ko ang paghihirap ng aking ina, biglang bumuhos ang galit, ang puot at ang pagnanais sa hustisya. Lumapit ako sa isang nakahandusay na tao, kinuha ko ang tanga nitong sandata na isang patalim. Mabilis akong lumapit sa aking lola na noon ay unti-unti nang kinakalag ng kanyang mga tali. Buo na ang loob kong ipaghiganti ang aking ama at ina, ngunit ng paglapit ko ay bigla akong hinarang ng mga tao, nahimigan nila ang aking plano. Agad akong inilayo ni Lolo Julio at iniuwi sa kanilang bahay. Nang pagdating namin sa tahanan ni Lolo Julio ay nadatnan namin doon ang pinakamasakit na eksenang naranasan ko sa buong buhay ko. Nakita akong nakahandusay at naliligo sa sarili nilang dugo ang aking ina at ang kapatid kong si Ana. Agad kaming napaisip ni Lolo Julio kung sino ang may gawa nun sa kanila. Imposibleng si Lola dahil kasama namin ito sa plaza at mas lalong hindi nga talaga si Lolang pumatay sa kanila dahil nakita rin ang bangkay nito kinabukasan na nakahandusay sa loob ng sarili nitong pamamahay. Sa maghapong ding iyon ay isang saksi ang lumutang at sinabing si Tio Carlos ang nakita nitong pumasok sa tahanan ni Lola,
Marahil ay nalaman nito na si Lola ang pumaslang sa kanyang asawa at mga apo kaya naghiganti ito. Napapatay niya ang aking ina at kapatid dahil si Lolo Julio talaga ang target niyang patayin din ng gabing yon. Wala si Lolo Julio kaya sila inay ang napagdiskitahan niyang patayin. Nais niyang patayin din si Lolo Julio dahil ayon dito ay pinagtakpan nito matagal na ang ginagawang crime ng kanyang asawa. Kasunod noon ay ang pagpuntirya naman sa lola ko. May nakapagsabi na sinundan nga daw ng tiyuhin ko ang aking lola hanggang sa makauwi na siya sa kanilang bahay, marahil ay doon niya ito napaslang. Isang massacre ang nangyari sa baryong iyon na kalaunay na pabalitang ang sanhi ng pagpatay ay ang awayan sa lupa. Dahil bata pa ako ay nakiusap sa akin si Lolo na sumama na lamang ako sa kanya at siya na raw ang bahala sa aking mga pangangailangan bilang ako na lamang at siya ang natitirang magkapamilya. Sa kabila ng nangyari sa amin sa Mindoro ay nagpakatatag ako at talaga namang inalalayan ako ni Lolo Julio sa muling pagbangon. Inilayo ako ni Lolo sa Mindoro dahil baka parehas na rin kaming hinahanting ng lalaking yon. Hindi kasi nahuli ang tiyuhin ko at kasalukuyan pang pinaghahanap ng mga pulis noon hanggang sa ngayon. Kuya Chris, ay naiisip ko pa rin ang aking mga naging pagkakamali kung saan ay nakinig ako sa aking ama noon, hindi sana sila napahamak. Hindi sana sila namatay at hindi ko sana mararanasan ang isang madugong bakasyon sa bayan ng Mindoro. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Miguel, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.